Ayan po, battery ng e-bike muntik nang sumabog dahil sa maling charger natin. So isang taon mahigit din siya namin nagamit bago siya nagkaganito. Buti na lang naagapan kaagad. So ito po yung pinalit namin na charger sa original. May specific na charger pa po pala yan siya per battery natin. So ito yung mga code niya. At dapat yan din yung charger na gagamitin natin. Hindi porket mag-order tayo ng charger, gumana siya is yun na yun. Kasi yan yung nangyari sa battery ng aming e-bike. Lahat po yan is lumobo. Ituturo ko sa inyo ngayon dahil hindi nyo agad malalaman yan kasi gumagana pa yan ng ilang buwan at taon bago siya magkaganyan. Buti na lang hindi siya sumabog kasi nasa footboard po yan. So ito po yung charger na napalit namin sa original niya. Hindi ko na malaya na malaki pala yung amperahe niya, pang 20 amp. So since yung stock ng aming battery is 12 amp lang, yan, meron po siyang 12. Ibig sabihin is 12 amp. Ito yung model niya. I think itong 6 is sa kanyang size. So ang charger na ito is nag-output ng 3.5 ampere. 48 volt po siya kasi apat na 12, 48. Tapos ang masaklap is 20 Ah. So dapat po pala pag 12 amp per each. Ang gagamitin lang po natin, ayan, bumili ako ng bago sa Shopee lang din o Lazada. Is dapat ito. Ito yung specific niya, 48 volts na 12 Ah. Ampere hour. Amp hour ba yun? Ano? Ganyan. So 48 volts, 12 Ah. So ito na po yung gagamitin namin ngayon. Ang advantage lang po talaga nito sa una is madali siyang mag-full. Madali siyang mag-full, maganda din siya, mas mabigat kaysa doon sa luma, at nag-automatic talaga siya shutdown pag nag-fully charge na. Ang problema doon, hindi niya madidetect ang temperature kasi wala naman talagang temperature ng ating battery. Iniinit niya po pala at lumulobo na siya. So yan po nangyayari, muntik na sumabog. So meron po yung voltage. Pag mag-tester po kayo, may voltage po yan lahat. Pakita ko sa inyo ha. So hindi natin masasabi na okay yung battery sa voltage reading lang. Kasi ang battery po is may voltage, may ampere. So kung may voltage siya, wala naman siyang ampere, hindi pa rin makakatakbo yung e-bike ninyo. So ayan, meron po siyang 12.96 volts, almost 13 each. Ito naman is meron din. Lahat pong apat na is nasira. 11.20. Ito is 12.89. Nag-leak na siya. Tapos ito is, so ingat po sa pagbili ng charger. Kailangan i-search nyo or i-compute niyo 10.9. So yan, almost sasabog na po pala siya. So kasi hindi natin binubuksan at hindi ko rin nalaman agad. Nakala ko kasi isa lang sila, basta 48 volts is at yung socket magkaparehas lang is yun na yung charger pero hindi pala. So may pagtanggal ko, meron pala yan siyang 12 ampere. So yan yung code. Ito nabili ko to sa TikTok, almost 4,000. I think nasa ganyan. Mura lang kasi si 12 amp. Gusto ko sana siyang i-20 amp pero ngayon kasi is May 29. Tapos malapit na yung klase. Kaya ginagamit to sa paghatid sundo ng anak ko. Kailangan ko na kaagad kasi short na ako sa pera. Hindi ko kaya yung 20 amp. Mahal kasi siya. May 40 naman pero mahirap siyang hanapin. May 14 yan, mas maganda. Higher amp kasi is maganda siya. Kasi mas malakas yung hatak niya. Pero no need naman tayo mag higher amp ng 20 kasi yung wire niya sa loob is napakanipis lang. Ito lang yung wire niya. So dapat kahit nalakihan natin to, yung controller box niya is para lang talaga sa 12 ampere. So pwede tayo mag 14 pero I think hindi na siya pwede sa 20 kasi baka masisira na yung parang mga kalsada sa board. Yung mga maliliit na parang kalsada sa board. Manipis lang kasi yun siya. Nakatotal lang talaga yung size noon sa battery na size din niya na compatible sa kanya. 12 Ah or ampere. 12 amp pala. Ito is nabili namin January 2, 2024 at ngayon is 2026 na po tayo, May. So nasira yung charger niya, stock charger is yung mga parang 1 year. 1 year na siya. So nagamit namin to 1 year and 5 months I think. Ngayon kasi nag 1 year siya ng 2025. So ngayon is 2026 na ng May.
bago siya nasira. Sobrang lakas ng charger na to, 20 AH. Pero pang 20 AH din siya. Pag 20 yan, 48 volts kasi apat yan siya, series. 20 AH, dapat 20 din po yung dito. Ito kasi is 12 AH lang. Ito din yung gagamitan natin sa kanya. Yan. Bago din to, 2026 na gawa. So, salamat sa seller, no? Wala na siguro silang old stock kasi malakas yung bilihan nito. Sana magtagal to kasi yung dati nito is nasira na. Pero walang problema kung itong masira. Huwag lang yung battery kasi sobrang mahal. So ngayon magpapalit tayo. Sana may natutunan kayo dito sa ating short video tutorial. So kailangan kung magpapalit kayo ng e-bike, huwag agad bili sa Lazada, Shopee, or TikTok, kung saan mga platform na mga online yan. Kailangan yung tignan yung model ng battery ninyo bago kayo i-match yung charger na bibili nyo doon sa kanyang e-bike. Siyempre yung socket niya, importante din yun. At saka yung input AC niya, dapat 220 volts. Pagka kasi 110 yung mabili ninyo or ibang voltahe, dapat 220 volts. Kasi 220 tayo dito sa Pilipinas. And then para sa akin, hindi ko ma-advise kung mag-higher amp kayo. Kung kayo is nagdi-DIY, marami kayong ibat sa bahay ninyo, huwag nyo i-swap-swap yung battery sa mas higher amp kung ganito lang kaliit yung wire na nasa kanya. Ito kasi is nabili namin around 10.5 dati. So maliles pa sana siya ng 500. Pero di na namin nabayaran na kasi namin yung 10.5. So mura lang siya, kaya ganito lang din yung mga wires niya. So kung lalakihan niyo yung 20 amp, ito is may sidecar, ako na din gumawa niyan. Baka masira siya, masunog yung board. Pagpiga, lalo na paakyat, tapos hindi inalalayan ng paa, baka mag-overheat yung board dahil sa sobrang lakas ng battery kung 20 AH natin siya. So kaya ito napili ko, aside sa mura, ito din yung stock niya. So yun lang. So ang video na to is all about, di porket may voltage, okay pa siya. Kasi ito is may power pero arangkada ng konti, tapos wala na. Meron siyang 12 volts, wala siyang ampere. Kasi wala na, drain na to. Kasi uminit na siya. Charger din, kailangan i-match natin sa ating battery. 6DZF12 is, charger niya is 48 volts, 12 AH. Sa 6DZF20 naman, charger niya is ito, 48 volts, 20 AH. Benta ko na lang to sa group namin. So sa mga nagtatanong or gusto magpa-repair, dito po ako located sa Davao City, Turil. Take nyo to ron sa Google Map. So yun lang po, and sana may natutunan kayo dito sa ating video tutorial sa YouTube, and ride safe sa ating lahat.